Yan. So, patuloy tayo sa ating series na sinimulan natin last week na pinamagatan natin, Possible. So, sabi mo, Possible. Possible. So, ang subtitle natin ay Operate in the Supernatural. Ano? So, tayo dito sa church, naniniwala tayo sa supernatural. Ano? At naniniwala tayo na ang Lord kumikilos pa rin. Gumagawa pa rin siya ng mga miracles. Nagpapagaling pa rin siya ng may sakit. Ano? We want to be a powerful church. Naniniwala tayo ng church natin ay powerful. Can you say amen? Amen. No? Pinag-aralan natin last Sunday, patuloy tayong manalangin. Unahin natin ang panalangin. Ano maging lifestyle natin yung manalangin, tumawag sa Panginoon. Walang imposible sa Lord. Can you say amen? Amen. Yan. So, patuloy sa Acts chapter 9, verse 1. Ano? So, sabi diyan, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Ano? So si Saul, ay humingi siya ng mga authority, ng permission, para yung pagpunta niya sa Damascus, lahat ng mahuhuli niya ng mga Christian, ikukulong niya, iuwi niya sa Jerusalem. Sundan natin. Ano? As he neared Damascus on his journey, suddenly, a light from heaven flashed around him. Sabi mo, suddenly. Suddenly. Ano? Nakakita siya ng liwanag. Ano? Hindi lang siya, pati yung mga kasama niya. Nakakita ng liwanag. He fell to the ground and heard the voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. So title ng ating topic this morning ay Suddenly. Sabi mo ulit, suddenly. Suddenly. Na? Sa si Saul, ang purpose niya para pumunta sa Damascus ay hulihin yung mga Christians, ikukulong, dadalhin sa Jerusalem. Ano? At before nangyari ito, kung alam yung istorya, sa Acts chapter 7, pinapatay niya si Stephen. Ano? At doon nagsimula yung persecution ng mga Christians sa Jerusalem. Ano? At yung mga Christians, yung mga disciples sa Jerusalem, nagkalat. Kasi natatakot na sila, pumunta na sila sa iba't ibang lugar para magtago. Ano? At ang ginawa ni Saul, pupunta siya sa Damascus para yung mga nagtatago doon, huhulihin. Ano? Pero meron siyang suddenly. Sa buhay niya, merong suddenly. Habang papunta siya sa Damascus, pinigilan siya ng Lord. Nagpakita si Jesus sa kanya. Nakakita siya ng liwanag, pati yung mga kasama niya nakita yung liwanag. Ano? Narinig nila na may nagsasalita, pero si Saul lang yung nakakita kay Jesus. Yung iba yung mga kasama niya, hindi nila nakita kung sino yung nagsasalita. Nagigets natin? Ano? At after siya kausapin ni Jesus, nabulag siya. So, no choice siya kung di pumunta magtuloy sa Damascus. Doon sa Damascus, mamaya makikita natin yung istorya, anong ginawa ni Saul habang naghihintay siya sa Damascus. So, si Saul, meron siyang moment sa kanyang life na meron tinatawag na suddenly. Ano? Pinigilan siya ng Lord, in-encounter siya ng Lord, kinatagpo siya ni Jesus, pinigilan siya doon sa direksyon ng kanyang buhay. Ano? Yung po, encounter natin with God ay napaka-importante. Sabi sa talong encounter. Ano? Pwedeng magbago yung life natin in a moment. In a suddenly. Ano? Sa isang igla, pwedeng magbago yung buhay natin. Pwedeng isang tawag lang, isang usap lang sa isang tao, mayroong unexpected event, ano? Mayroong divine encounter. Yung divine encounter na yun, pwedeng magbago ng buhay natin, magbago ng direksyon ng ating buhay, forever.
Ano? Hindi na tayo babalik na sa dati nating buhay because of our encounter with Jesus. No? So sa Acts chapter 9, si Saul, very passionate siya, very zealous siya na hulihin yung mga Kristiyano. Kasi sa kanyang isipan, yung mga Kristiyano, yung mga disciples ni Jesus, mali. Nasa mali. Nasasundan natin? So, sa kanyang isipan, pag hinuli niya yung mga Kristiyano, pag hinuli niya yung mga disciples, napipilis niya sa Lord. Sa kanyang isipan, ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Ano? Pag nahuli niya, napatay niya yung mga Kristiyano. Pero si Jesus mismo yung pumarap sa kanya. Si Jesus mismo yung pumatagpo sa kanya. Sa isipan niya, naglilingkod siya sa Diyos. Pero nung papunta siya sa Damascus, sa daan, pinigilan siya ng Lord. Ininterrupt ng Lord yung kanyang plano. So, natin? So, gano'ng kahalaga itong ganitong pangyayari kay Saul, yung suddenly moment ni Saul na in-encounter siya ng Lord. Bakit natin kailangan ng encounter? Sabihin ko isang tanong, encounter. Bakit kailangan natin ng encounter? Ano ba nangyayari pag in-encounter tayo ng Lord? Ano nangyayari pag kinatagpo tayo ng Diyos? At pag naintindihan natin yung importance ng encounter with God, magkaroon tayo ng desire na daily may encounter natin si God. Sundan natin. So first point natin ay intervention. Intervention. Verse 3, sabi sa Acts chapter 9, verse 3. Verse 3 yan. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Si Saul, meron siyang suddenly moment na nag-intervene si Lord. In-interrupt ng Lord yung kanyang direksyon. Meron siyang pupuntahan, meron siyang pinaplano, may direksyon yung kanyang buhay. Akala niya tama yung ginagawa niya. Akala niya papunta siya dun sa tamang daan. Akala niya nagsiserve siya sa Lord. Akala niya maganda yung ginagawa niya. Pero pinigilan siya ng Lord. Nag-intervene sila sa kanyang buhay. So, sa isipan niya, walang mali sa kanyang ginagawa. Sa isipan niya, nagdilikod siya sa Lord. Pero, dahil mahal ng Lord si Saul, pinipigilan tayo ng Lord. Dahil mahal tayo ng Lord, pinipigilan niya tayo dun sa mali nating daan. Kala natin tama tayo. Kala natin walang mali sa ginagawa natin. Kala natin maganda yung plano natin. Pero dahil mahal tayo ng Lord, sabi sa kanya, mahal ka ng Lord. Mahal ka ng Lord. Pag kinatagpo tayo ng Panginoon, is because mahal tayo ng Lord. Hindi niya papayagan na magtuloy-tuloy tayo dun sa mali nating ginagawa. Hindi niya papayagan na magtuloy-tuloy tayo dun sa mali nating direksyon. Hindi niya papayagan na magtuloy-tuloy tayo dun sa mali nating plano. Kaya nag-i-intervene si God, kaya pinatagpo tayo ng Panginoon. Ganun ka-importante yung encounter with God. Na meron tayong suddenly, pipigilan tayo ng Lord. Kasi nga, mahal niya tayo. Sabi mo isang tabi, mahal ka ng Lord. Minsan, yung pinakamagandang blessing sa buhay natin, yung pigilan tayo ng Diyos. Yung harangan tayo ng Diyos. Meron kang gusto, meron kang plano, meron kang direksyon, ito yung gusto mong puntahan, pero pinigilan ka ng Diyos. Blessing yun. Blessing pala yun. Pasalamat tayo sa Lord kasi He loves us so much na pinipigilan na tayo. Nag-i-intervene siya. Minsan pinipigilan na tayo through the conviction of the Holy Spirit. Minsan may nakausap tayo, binibigyan tayo ng magandang advice, binibigyan tayo ng wisdom. Minsan as we read the Word of God, yung pag binasa natin yung Word of God, kinakausap tayo ng Lord para mapigilan tayo. Minsan naman may mga unexpected events na kagaya nito kay Saul. So minsan, ang prayer natin sa Lord, Lord, bless mo po yung plano ko. Lord, bless mo po itong gusto kong gawin. Ito yung plano ko, ito yung gusto kong gawin, ito yung direction ko, bless mo po ako, Lord. Pero minsan, ang sagot ng Lord, mas maganda yung plano ko. Mas maganda yung gusto kong mangyari. Mas maganda yung direction na gusto ko para sa'yo. So, yung encounter with God, yung daily encounter with God natin, tinutulungan tayo na ma-recognize natin
si God, na kinakausap na tayo, kumikilos siya sa life natin, pinipigilan na tayo bago pa tayo magpakalayo-layo. Ano? Minsan, pinipigilan na tayo para hindi na tayo masyadong pumalaot na hindi na tayo makakabalik. Intindihan natin? Ano? So, God's interventions are open, His invitations to something greater. No? Pag pinigilan ka ng Diyos, blessing yan. Pag pinigilan ka ng Lord, hinaran ka ng Lord, invitation niya ng Panginoon, nadadali ka na doon sa mas magandang plano ng Lord. No? Ako po, I'm really thankful. Thankful ako sa ginawa ng Lord. Thankful ako sa patuloy na pag-intervene ng Lord sa ating life. Ano? Even sa aking family, I always thank God, Lord, salamat, meron kang magandang plano sa family. Ano? At hindi lang sa family namin, pati sa family ninyo. Ano? I-bless ng Lord yung ating mga family. Ano? And minsan talaga, pipigilan tayo ng Lord para makita talaga natin, mali pala yung ginagawa natin, mali pala yung direction natin, mali pala yung pupuntahan natin. Ano? And the only way para ma-realize natin yun, pinipigilan tayo ng Lord through our encounter with God. Sundan natin? Ano? So, tanungin natin sa Lord, every day, pagising mo sa umaga, pag may pray ka sa Lord, pag magbubukan ka ng Bible, tanong mo sa Lord, Lord, kung mali yung nilalakaran ko, kung mali yung direction ko, pigilan mo ako. Hello? Ano? Every morning, sabi mo sa Lord, Lord, kung mali yung direction ko, kung mali yung iniisip ko, kung mali yung pinaplano ko, pigilan mo ako na. I-direction mo ako, itama mo ako. Huwag mo akong hayaan na magtuloy-tuloy dito sa aking maling plano, sa aking maling iniisip, sa aking maling direction. Can you say amen? No? So sa Acts chapter 7, paano nangyari na pinigilan ng Lord? Ano yung, gusto ko kayong bigyan ng background na si Saul, pupunta siya sa Damascus, pinigilan siya ng Panginoon. Ano yung naging daan para ma-encounter na siya? Sabi sa Acts chapter 7, ito yung pinatay nila si Stephen. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. No? Kasi si Stephen, pinipreach niya si Jesus. At yung mga tao, ayaw nila nung pinipreach Jesus. At ang napagkaisahan nila, patayin natin si Stephen sa pamamagitan ng pagbato. No? Then he fell on his knees, si Stephen, and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he has said this, he fell asleep. Natin yung prayer ni Stephen, para kagaya ng prayer ni Jesus. Sabi ni Jesus, ang prayer ni Jesus isa sa kanyang 7 last words, forgive them, for they do not know what they are doing. Ano? Patawarin niyo po sila kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Yun yung prayer ni Jesus. Si Stephen, ang prayer naman ni Stephen, Lord, huwag mo kong gamitin yung kasalanan ng laban sa kanila. Do not hold this sin against them. Para sinasabi din ni Stephen, patawarin niyo po sila. Ano? Sino yung papatawarin? Yung mga bumato kay Stephen, diba? Yung mga bumato kay Stephen, yung pumatay kay Stephen. So, Acts chapter 17 verse 60 yan. Acts chapter 7 verse 60. Ang kasunod niyan, Acts chapter 8 verse 1. So, diba? Sabi na sa inyo, ang Bible, walang chapter. Ano yung dati? Ang Bible noon, walang chapter. Isang dire-diretso lang siya. Hinati-hati lang natin sa chapter, sa verse, para pagka pinag-aaralan natin, madaling hanapin. Pero ang original niya, tuloy-tuloy lang siya. So yung Acts chapter 7, tsaka 8, magkadugtong lang yun. Hindi yung magkahiwalay. Basta natin. So ang kasunod niya, yung Acts chapter 8, sabi lang, and Saul approved of their killing him. Sino ang nag-approve na patayin si Stephen? Saul. Pero ang prayer ni Stephen, patawarin niyo po si Saul. Patawarin niyo sila. Ano? Yung prayer na yun ni Stephen, na patawarin si Saul, ang naging daan para matagpuin ni Lord si Saul. Ano? Kaya importante yung prayer natin. Kung pinag-aralan natin prayer sa Sunday, importante yung prayer natin para sa ibang tao na pag-pray natin ng ibang tao na maranasan nila yung mercy, yung grace ng Lord, yung forgiveness ng Lord. Kasi pag pinag-pray natin yung ibang tao,
hindi natin alam, kakatagpuin sila ng Lord. Makuha natin? Ano? Kahit patay na si Stephen, yung prayer niya, nag-work pa rin. Kinatagpo ng Lord si Saul because of Stephen's prayer. Natigas natin? Ano? So, tayo, kaya importante din kung tayo nagtatanim ng sama ng loob. Magpatawag tayo. Mag-pray natin yung ibang tao. Ano? Kasi nga, when we pray for other people, pwede, posible, na mag-intervene si Lord sa buhay niya. Ano? Pray for your family, your parents, your relatives, mga pinsan. Kasi when we pray for them, pwede silang katagpuin ng Lord. Pwede silang kausapin ng Lord. Pwede silang i-encounter ng Lord. Pwede silang pigilan ng Lord dun sa mali nilang direksyon. Sundan natin? Ano? So kung paano tayo pinigilan ng Lord, kung paano tayo kinausap ng Lord, kung paano binago ng Lord yung buhay natin, pwede rin gawin ng Lord sa ibang tao. So we keep on praying, praying, praying. Ano? Gumawa po tayo ng listahan. Ako meron po tayong listahan. Ako meron akong listahan. At least once a week. Ano? Once a week, itong mga listahan na to, ito yung mga tao na pinagpe-pray ko ng mga kilala kay Jesus. Kasi darating, naniniwala ko, merong one day. Sabi mo one day. Merong one day, kakatagpuin sila ng Lord. Pwedeng matagal na maraming taon na yun na pinagpe-pray ko, pero hindi pa rin pumunta sa church, i-invite ko, ayaw pa rin pumunta. Ano? Sinasama mo sa activity, ayaw pa rin. Pero merong one day na pwede silang matagpuin ng Lord. Na pwedeng baguhin ng Lord ang kanilang buhay. Ano? Pwedeng mag-intervene sila. Sundan natin? Ano? So, pangalawang point natin, connection. Sabi mo, connection. So, yung encounter natin with God ay, una, binibigilan tayo ng Lord. Pangalawa, binabalik tayo ng Lord doon sa connection, tamang connection sa Kanya. Ano? Kaya na tayo na-encounter, kaya siya nagpapakita sa atin, kaya tayo pinakausap, para ma-restore yung connection natin with God. So, anong ginawa ni Saul? Sa Acts chapter 9, verse 9, for 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Ano? Ginawa ni Saul, 3 days, nagpa-fasting. Hindi siya kumakain, hindi siya uminom. Ano? Feeling niya, sa isip niya, nagsasearch siya sa Lord. Tapos nung kinausap siya ni Jesus, ang ginawa niya, nag-fasting siya. Ano? Kumonect talaga siya sa Lord. Gusto niya kumonect sa Panginoon. Sabi ba niya, in Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. Ananias, yes Lord, he answered. So, habang nagpa-fasting si Saul, may ibang kinakausap si God. Si Ananias. Sino ang kinakausap ni God? Si Ananias. The Lord called him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. No? So, ang ginagawa ni Saul, tinatagpo siya ng Panginoon, nagpapasting siya, nagpe-pray siya. Kasi kumakonect siya sa Lord. And habang nagpapasting siya, habang nagpe-pray siya, may ibang kinakausap si Lord. Ha? At yung tao na yung kinakausap ng Lord, pupuntahan siya para ipag-pray siya. In a vision, no? Habang nagpe-pray si Saul, nagpakita ng vision, another vision, si God kay Saul. Sundan natin. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Nasundan niya yung istorya. Si Saul, nung pinatagpo siya ng Panginoon, nung pinigilan siya ng Lord sa road to Damascus, pagdating niya sa Damascus, nag-fasting siya, nag-pray siya. At habang nagpa-fasting siya, habang nagpa-pray siya, binigyan siya ng another vision. Sundan niya? But, yung vision, yung parang kang gising ka, pero nakakakita ka ng parang images or parang movie.
Pinagkaiba niya sa dream, yung nananaginip, tulog ka. Nakakakita ka ng mga pictures o kaya nakakakita ka ng movie. Pero tulog ka, in a dream, nananaginip. Yung vision, gising. So, sa Tagalog daw, tangi-tangi. Nakita niya sa vision, pupuntahan siya ni Ananias. Ililayhan siya para gumaling yung kanyang mata, para makakita siya. So, natin? Ano? So, paano nagsimula yan? Kasi nga, in-encounter siya ng Lord. During that encounter, after that encounter, meron na siyang connection kay God. At dahil connected na siya sa Lord, nakakakita siya ng vision. Pag nagpe-pray siya, pag nag-fasting siya, kinakausap siya ng Lord, binibigyan siya ng vision ng Lord. So, natin? No? Ganun ka-importante yung connection natin with God. Ganun ka-importante yung encounter natin with God. When we have an encounter with God, nire-restore ng Lord yung connection natin sa Panginoon. When we pray, pag nagpe-pray tayo every morning or every day, pwede tayong kausapin ng Lord. Pwede mong marinig si God. Pwede ka niyang pakitaan ng vision. Pwede ka niyang bigyan ng vision ng dreams. So natin, if you look at the story, kinausap ng Lord si Saul, kinausap ng Lord si Ananias, nakakita ng vision si Saul, ano? Ano yung istorya? Kinakausap pareho ng Lord. Nagpapakita ang Lord ng vision, naririnig nila ng umusap sila. Ganda nun. Ano? Yung ikaw mismo, kinakausap ka ni God, pinapakita sa iyo ni God, ano gusto niya gawin, ano gusto niya mangyari. Sarap nun. Gusto ko pangarapin natin na even today, sa panahon ito, naririnig natin kinakausap tayo ni God. Yung malalaman mo, sino yung saan kang school mag-i-school, hello? Saan kang work mag-work, kasi wala sa Bible yun. Hindi sasabihin sa iyo ng Bible, saan kang college mag-i-enroll, anong course yung i-enroll, sino yung mapapag-asawa mo, anong work yung papasokin mo, yung a-applyan mo, ilan yung magiging anak mo, ano yung magiging ministry mo sa church. Wala sa Bible yun. Pero pwede mo siyang malaman pag kinag-usap ka ng Lord. Hello? Ano? Hindi natin nagagawa yung pinapagawa ng Lord kasi pag hindi natin naririnig na kinakausap tayo. For example, bukas, sino ba yung gusto ng Lord na kausapin mo, na puntahan? So baka kinakausap ka ng Lord kagaya ni Ananias na meron palang papupuntahan sa iyo na si Saul. Puntahan mo si Saul, ipag-pray mo. Kaya pag hindi ka nakakarinig sa Lord, hindi mo magagawa. Masusunod natin? Ano? Kaya kailangan po natin matutunan na marinig yung boses ng Lord, magsisimula po yan sa encounter. Suddenly. So, natin? No? So, kaya po kailangan natin ang daily encounter. Every day, we pray. Kaya po ni Saul, nagpe-pray siya palagi, nagpa-fasting siya. Ano? Para marinig natin si Lord. Kakausapin tayo ng Lord. Meditate natin, basahin natin yung Word of God, mag-worship tayo sa Lord every day. Sabi sa tabi mo, every day. Every day. No? The more na nag-spend ka ng time sa Lord, the more na pinakausap mo ang Lord, mas magiging familiar ka sa boses ng Lord. Ano? Tayo po ng mga bata, even yung mga bata ngayon, dati tayo bata. Bata pa rin naman yun. Pag may sumigaw ng pangalan mo, sinabi, Leon, o kaya Charles, pag may tumawag sa'yo, gano'n, hindi mo pa nililingon kung sino yung tumawag sa'yo. May idea ka na kung sino yun. Tama? Alam mo na yun kung nanay mo ba yun, tatay mo ba yun, kaibigan mo ba yun, barkada mo ba yun, girlfriend mo ba yun. Pag tumawag sa'yo, hindi mo pa na tinitignan, alam mo na kung sino yun, yung boses na yun. Kasi nga, familiar ka sa boses. Ano? Ganon din po sa relationship natin sa Lord. The more na nag-spend tayo ng time sa Lord, every day magiging every week magiging every month, yung every month magiging every year. Ano? So paglipas ng panahon, nagiging familiar tayo sa boses ng Lord. Kapag kinausap ka ng Lord, alam mo si Lord yun. Hindi yung demonyo. Ano? Kasi familiar ka na sa boses. Alam mo naman sino yung tumatawag sa'yo o sino yung kumakausap sa'yo. Mapapa natin?
No? God is never hiding from those who genuinely seek Him. Kasi Lord, hindi nagtatago. Ano? Pag gusto mo makilala sa Lord, gusto mo marinig yung boses ng Lord, hinahanap mo ang Lord, magpapakita sa iyo si Lord. Sabi sa tayo, magpapakita sa iyo si Lord. Basta totoo sa puso natin, genuine, na gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makausap. No? Yan po yung, nung nagsisimula pa lang ako, pag naririnig ko itong pinag-uusapan, nung tinuturo ko sa amin, sinasabi, pwede mo marinig yung boses ng Diyos, marinig mo kinakausap ka ng Lord. Ano? Nung naririnig ko siya, ang prayer ko agad, Lord, gusto ko marinig yung boses. Gusto ko rin ma-experience yun. Gusto ko rin maranasan yun. Kung paano ka nila naririnig, kung paano mo sila kinakausap, ang prayer ko sa Lord, Lord, gusto ko marinig din kita. Gusto ko rin kausapin mo rin ako. Bigyan mo din ako ng vision, bigyan mo din ako ng dream, gusto ko marinig din yung boses mo. Ano? At pag pinag-pray mo yun, sinabi mo yun sa Lord, totoo sa puso mo, gagawin sa iyo ng Lord. Kasi mabuti siya. Hindi ka nga hayaan mapahamak. Kung gusto mo siyang marinig, kakausapin ka niya. Kaya say amen. No? So, huwag po tayo maghintay na pag may problema lang, tsaka na tayo lalapit sa Lord. Pag may sitwasyon lang, tsaka na tayo magtatanong sa Lord, Lord, ano bang gagawin ko sa problema mo na to? Ano bang gagawin ko sa sitwasyon ko? Minsan nagtatanong lang tayo sa Lord pag may problema na. Ano? I-build po natin yung habit na araw-araw nakikipag-date tayo sa Lord. Araw-araw nakikipag-usap tayo sa Lord. Araw-araw pinapatagpo natin sa Lord. Ano? Maglagay ka ng oras, ng lugar, sa bahay mo, na magkikita kayo ng Lord. Kung hindi man siya magpakita ngayon, hindi man nagkausapin ng Lord ngayon, pwedeng bukas. Kung hindi man bukas, pwedeng sa susunod na araw. Kung hindi man sa susunod na araw, pero lagi ka mag-spend ng time sa Lord. Kapanakin? Ano? Tuloy natin yung story. Kasi si Saul, ano? Nagkaroon na siya ng connection sa Lord. Sa Acts chapter 16, sabi niya, the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. Nagmi-mission na po si Saul, ang pangalan niya dito, Paul na. Dating Saul, naging Paul. No? Ang lugar po na ito, Philippi. Nandun na siya sa Philippi. So pagpunta nila doon, nag-preach sila ng Word of God, yung mga tao, nagkagulo, ayaw na pinipreach nila, binugbog sila. Tapos ikukulong na sila. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Ano? When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. So nilagay sila sa pinakadulong kulungan, sa pinakadulong selda. Tapos doon sa pinakadulong selda, kinadeta pati paa nila. So natin? No? So ang ginawa nila? About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Nakita niyo yung istorya? Ano? Ano yung gusto natin ipakita dito? Si Paul, si Silas, because meron silang connection sa Lord. Kahit may problema, kahit nakakulong, pumapalik pa rin sila sa Lord. Nakakulong ka na, nagpe-pray ka pa. Nakakulong ka na, umaamin ka pa, nag-worship ka pa. Kasi nga, meron silang connection kay God. Nagsimula yung connection na yun, nung nagpakita si Jesus sa kanya. Nung kinatagpo siya ng Lord. Ano? Sabi mo, isa lang yung connection. Nakakulong na, nagpe-pray pa. Nakakulong na, nag-worship pa. At dahil nagpe-pray sila, nag-worship sila, yung mga prisoners, ano ginagawa? Nakikinig. Ano? Para siguro, first time nila makakita na may nakakulong na may kumakanta. First time nila nakakita na may nakakulong, pero nag-worship sa Lord. Tanong, pag ikaw ay nakakulong, mag-worship ka pa ba? Hello? Kung may problema ka, makakapag-pray ka pa ba? Makakapag-worship ka pa ba? Ano? Pero si Paul at si Silas, because of their connection with God, kahit anong problema, kahit anong sitwasyon, nagagawa pa rin nila mag-pray, mag-worship.
No? Kung habang nagpe-pray sila, habang nag-worship sila, suddenly, yan na naman, suddenly, sabi mo, suddenly. Suddenly. No? Habang nagpe-pray, habang nag-worship, hating gabi, suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. Kata nyo? Hindi ko yung magic. Miracle. No? Habang nag-worship sila, lumindol, nabuksan yung mga pintuan ng mga selda, hindi lang nabuksan, talagang posible na pag lumilindol, mabubuksan ng selda kasi naugan. Pero ang imposible, yung matanggal yung kadena. Lumindol lang, matanggal yung kadena. Diba? Sa science, parang mahirap ipaliwanag yun. Yung pagbubukas yung pinto, pwede siguro kasi inuuga mo. Bubukas yung selda. Ibig sabihin, may miracle na nangyayari. Ano? Bakit nagkaroon ng miracle? Kasi meron silang connection kay God. Yung connection na yun, nagpe-pray, nag-worship. No? Kaya kung pag-connected tayo palagi sa Lord, nagpe-pray tayo, nag-worship tayo lagi sa Lord, may miracles na mangyayari. Sabi sa atin mo, may miracles. Miracles. No? Walang imposible sa Panginoon. Pwede siya mag-intervene, pwede siyang gumawa ng miracles, no? Pwede niyang gawin yung lahat ng gusto niyang gawin, basta connected tayo sa Lord. Kaya importante, we are, dinediscern natin yung encounter with God. Hindi lang siya once, hindi lang siya event, every day. Ano? Sabihin natin sa Lord, Lord, pag meron akong ginagawa, pigilan mo ako pag mali yung direction. Pag mali yung ginagawa, pigilan mo. No? Tapos everyday, kausapin mo si Lord. Everyday, hanapin mo si Lord. Lord, gusto ko pong marinig kita. Gusto ko marinig yung boses mo. Gusto ko po ng vision ng dreams. Bigyan mo ko ng vision ng dreams. Sunod natin? No? So, panghuling point natin, transformation. No? Transformation, pagbabago. Tuloy natin yung istorya sa Acts chapter 9, verse 13. Lord, Ananias answered. Diba, kinausap ng Lord si Ananias, nag-uusap si Lord, at si Ananias. Lord, Ananias, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. Lord, kilala ko itong taong ito. Mamamatay tao to, nanguhuli ito ng mga Kristiyano. Ano? Kung ikaw yung inutusan ng Lord, sabi sa'yo ng Lord, puntahan mo yung tao na ito. Kaya kung sabi sa'yo ng Lord, puntahan mo si Jingo. Hello? Ipag-pray mo si Jingo. Hey Lord, corrupt yun. Ano? Ang daming ninako nun, billion-billion. Ninako nun. Paano, parang ganun yung sinasabi ni Ananias, paano kung pupuntahan yung masamang tao yun? Ano? And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. No? Pag ako pumunta doon, ako baka ako mahuhulong mahuli. Di ba? Siya pa yung unang makukulong. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Ano? Inutusan siya ng Lord na pumunta kasi Saul yung pinili ng Lord. Isa mapapaisip mo, bakit ang pinili pa ng Lord yung masama? Bakit pa ang pinili ng Lord yung mamamatay na? Bakit pa pinili ng Lord yung nagpe-persecute sa mga Kristiyano? Ba't hindi nilang si Ananias yung pinili? Hello? Ano? Ba't hindi yung ibang tao na lang yung pinili bakit si Saul? Minsan di natin maintindihan. Ano yung tumatakbo sa isip ng Lord? Ano? Paano siya namimili ng mga tao? Pero sa atin, pag nakita natin may pinili ang Lord, may pinapagawa ang Lord sa atin, sunod na tayo. Sabi sa atin kung sunod na tayo. Ano? May ibang pinapagawa si Lord kay Ananias, may ibang pinapagawa si Lord kay Saul. So, kung ano man yung pinapagawa ng Lord kay Saul, huwag mong gawin. Kasi hindi naman yun yung pinapagawa sa'yo. Kung yung pinapagawa kay Ananias, huwag mong gawin. Kasi hindi naman yung pinapagawa sa'yo. Pag yung pinapagawa sa'yo ng Lord, yun ay gawin. Ano? Kasi may kanya-kanya tayong parte. Pag ginawa natin yung bawat parte natin, mangyayari yung plano ng Lord. No? So, I will show him how much we must suffer for my name.
Papakita ng Lord kay Saul yung hindi lang siya pinili, hindi lang siya instrumento, kung paano siya magsasuffer sa pagsunod niya sa Lord. Ano pang ginawa? Ano pa nangyari? So pumunta na si Ananias. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Sumunod siya sa Panginoon, pinag-pray niya si Saul, pinag-pray niya na ma-restore yung paningin ni Saul, pinag-pray niya na mapuspos siya ng banal na Spirit. Sumunod siya sa pinapagawa ng Lord. Para si Saul din, makasunod din sa Lord. Ginawa ni Ananias yung parte niya, para si Saul, magawa din yung parte niya. Puzzle kasi tayo. Kanya-kanya tayong parte na gagawin. Pag ginagawa natin yung bawat parte natin, mangyayari talaga yung gustong gawin ng Lord, yung plano ng Lord. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. Pabautismo na. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. Tapos anong sumunod na ginawa niya? Sabi niya, at once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Yung dating mamamatay tao, yung dating manghuhuli ng mga Christian, ng mga disciples, nagpapakulo ng mga disciples, ngayon, preacher na. Kakampi na nila, masama na nila. Sundan natin. Sabi mo sa akin, transformation. Bago yung kanyang buhay, pinigilan siya ng Lord, nag-intervene si Lord, na-connect siya sa Panginoon, binago ng Lord yung kanyang buhay. Ganun ka-importante yung encounter with God. Pag nakatagpo natin sa Lord, mababago yung buhay natin. Ano pa sabi ng mga tao? All those who heard Him were astonished and asked, isn't He the man who raised havoc in Jerusalem among those who called on His name? And hasn't He come here to take them as prisoners to the chief priest? Di ba siya yung mamamatay, siya yung mamuhuli? Bakit kayo nagpipreach siya? Siya yung nagpe-persecute sa mga nagpipreach ng pangalan ni Jesus. Pero ngayon, pinipreach natin yung pangalan ni Jesus. Kasi nga, binago. Diyos lang ang pwedeng magbago ng buhay. Diyos lang ang kaya magbago ng buhay. Kaya rin kaya baguhin yung iba tao. Kaya natin sila ipag-pray, pwede natin silang kausapin, pwede natin silang sharean, pero si Lord lang ang pwedeng magbago sa kanila. At sa Lord, walang imposible. Kahit gano'ng makasama, kahit gano'ng kapangit yung buhay mo, kahit gano'ng kalaking kasalanan yung nagawa mo, pwede kang baguhin ng Lord. Isang mamamatay tao, naging preacher. Isang mamamatay tao, mamumuli ng mga Kristiyano, naging missionary, naging apostle. Naging tagasunod ni Kristo. Kasi kaya magbago ng Lord. Walang imposible sa Lord. Dating persecutor, naging preacher. Dating kaaway ng church, naging kakampi ng church. At hindi lang kakampi ng church, isa sa mga heroes of faith sa church. Naging matinding example, naging planter ng church. Dati gusto mong pigilan yung Christianity, gusto mong pigilan yung mga disciples, kaya nagtatanim pa, nagpa-planta ng church. Kasi nga, binago siya ng Lord. Ang totoong encounter, yung genuine encounter with God, ang resulta talaga transformation. Laging may resulta na transformation. Paano mo malalaman na genuine yung encounter mo with God? Paano malalaman na totoo? Na kinatagpo ka ng Lord, kinausap ka ng Lord, may nakita ka talagang vision. Paano malalaman na genuine siya? Na bago yung life mo, na transform ka. Pag walang transformation, baka hindi genuine. Or baka later pa yung transformation. Pero sigurado, pag genuine yung encounter, may transformation na mangyayari. May pagbabago ng buhay. So, pag sinabi natin transformation, binabago tayo ng Lord, meron tayong bagong priorities, meron tayong bagong desires, bagong purpose, bagong relationships, bagong direction. Maraming gusto ng blessing. Lord, bless mo ako, bigyan mo ako ng promotion, bigyan mo ako ng increase. Pero kung konti yung nagpe-pray na,
transformation. Ano? So, hindi lang siya one-time event. Araw-araw, journey natin with God, sa relationship natin with God, araw-araw, binabago tayo ng Lord. Ano? May kanta. Sabi ng kanta, binabago mo ako araw-araw. Ano? One of the greatest miracles today is a transformed life. No? Sa encounter, pinatagpo tayo ng Panginoon, pinapalaya tayo ng Lord sa mga mali nating ugali, sa mga mali nating kaisipan, sa mga mali nating nararamdaman. Pinapalaya tayo ng Lord sa pangit nating nakaraan. Tapos inaakuyan tayo ng Lord. Ano sabi mo? Freedom. Fire. And then focus. No? Pinapalaya tayo ng Lord, inaakuyan tayo ng Lord para maging mainit tayo sa paglilikod, mainit tayo sa relationship natin sa Lord, mainit tayo sa pagsiserve sa Panginoon, sa pagsunod sa Kanya, tapos binibigyan tayo ng focus. No? Ang isipan na natin, hindi na magkapera, ang isipan na natin, mag-win souls, mag-disciples, mag-raise up ng leader, mag-transform ang bansa. Yun na yung focus natin. Of course, kailangan natin kumita. Pero yung kinikita natin, gagamitin natin sa purpose ng Lord. No? Freedom, fire, focus. So everyday, tanong ko sa Lord, Lord, ano po yung parte ng buhay ko na kailangan ko pang baguhin? Baguhin mo ako, Lord. Ano? So, lagi natin i-desire yung encounter with God everyday. Kinausap ko si Lord, Lord, ano pa yung kailangan mong bago sa buhay? Ano pa yung kailangan mong baguhin sa buhay? So, tuloy natin yung story. Si Saul, dito sa Acts chapter 26, nahuli siya, tapos, nandun na siya sa harapan ni King Agrippa. Praise the Lord na siya dyan. Verse 12, on one of these journeys, I was going to Damascus, kinakausap niya si King Agrippa. With the authority and commission of the chief priest. About all King Agrippa, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the ropes. Then I asked, who are you, Lord? I am Jesus whom you are persecuting, the Lord replied. Now, get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me. Pinili siya ng Lord, nagpakita sa kanya si Lord, kasi pinili siya ng Lord, kasi gagawin siyang witness ng Lord, preacher, kung paano niya nakilala si Jesus. I will rescue you from your own people, from the Gentiles. I am sending you to them. Sinusugo siya ng Lord. Meron na siyang calling to open their eyes and turn them from darkness to light. Pag-preach siya sa mga tao para bubuksan yung mga mata ng mga tao. Para yung mga tao wala sa kadiliman mapunta sa liwanag. And from the power of Satan to God. Mula sa kapangyarihan ng diablo, ng demonyo, mapupunta sila sa kapangyarihan ng Diyos. So that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Nakita niyo yung kaya siya kinatagpo ng Lord kasi mayroong malaking ipapagawa sa kanya. Hindi ba tayo magaya ni Saul, ni Paul, na malaki yung pinapagawa sa atin ng Lord, pero may ipapagawa pa rin sa atin sila. Sa doon sa talon, may ipapagawa sa iyo sila. Pwedeng magsimula lang yun sa praying for other people, pero darating yung time, mag-share ka na rin ng word of God, darating yung time, mag-lead ka na rin ng sarili mong cell group, darating yung time, magiging leader ka na din, tapos mag-train ka na din ng ibang leaders. Sabi mo ni sa tanong, may papagawa sa sila.
Papagawa sa school. Of course, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin magtaguyod ng pamilya, magpapalaki tayo ng mga anak, pero sumunod pa rin tayo sa pinapagawa natin. No? So then, agree pa, sabi ni Paul, I was not disobedient to the vision from heaven. No? Si Paul, mula nung nagpakita sa kanya si Jesus, sabi na kay Agrippa, hindi ako sumuway sa calling sa akin ng Lord. Hindi ko nilayuan, hindi ko nilalikuran yung pagkatawag sa akin ng Lord. Ginawa ko yung pinapagawa sa akin ng Lord. Diba? Nung kinatagpo siya ng Lord, nagkaroon sa mga encounter ni God, sumunod siya sa Lord, sumunod siya sa calling ng Lord. Sabi sa Psalm 105 verse 4, sabi niya, look to the Lord in His strength, seek His face always. No? Araw-araw, hanapin natin yung mukha natin. Sabi natin sa Lord, gusto ko ito makita. Araw-araw. Sabi sa atin mo, araw-araw. No? Always. Psalm 27:4, sabi niya, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. Sabi mo, one thing. Isa lang yung hinahanap niya itong sa atin. This only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. No? Araw-araw, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. No? Araw-araw, sabi ng mga hari, araw-araw, isa lang yung desert. Makita ko si Lord. Makatagpo ko si Lord. Araw-araw, makita ko yung kagandahan ng Lord. Makita ko yung beauty ng Lord. Ano po, tayo na po tayo. So, patuloy po natin i-desire kung magkaroon tayo ng daily encounter with God. Nire-remind po nung kwento sa atin ni Saul, na si Lord nagbabago pa rin ang buhay. Si Lord kumikilos pa rin. Hanggang sa panahon na ito, kumikilos si Lord para magbago ng buhay. Dinedesire niya, hindi lang yung one event, one dramatic encounter. Gusto ng Lord, daily encounter. Ayaw po, desire natin daily encounter. Hindi araw-araw makakakita tayo ng liwanag sa langit. Hindi araw-araw makakakita tayo ng vision. Hindi mo araw-araw malinig po sinasabi ng Lord. Pero, everyday, pwede ka kausapin niya. Through the Bible, through the Holy Spirit, through sa mga pinapakinggan natin ng mga preacher, as we are praying, as we are worshiping, pwede natin makatagpo sa Lord. Yung suddenly, makaka-experience tayo ng tuloy-tuloy na suddenly sa buhay natin, nagbubukas siya ng suddenly, nagbubukas siya ng dito, suddenly, nagbibigay siya ng pag-asa, suddenly, pinapagaling niya yung puso natin, suddenly, dire-redirect ng Lord yung ating buhay. So, every morning, invitation yon to meet with God, to encounter God, to pray. Every morning, pwede tayo kausapin ng Panginoon. Okay po, let's pray. Lord, salamat po sa kwento ni Saul, kung paano mo siya kinatagpo, kung paano mo siya pinigilan, kung paano mo siya kinausap, at kung paano mo binago yung kanyang buhay. We pray, Lord, sa bawat isa sa amin na naririto, maging desire din namin, Lord, sa aming buhay na everyday makatagpo ka namin. Everyday magkaroon kami ng encounter with you. Everyday kausapin mo kami. Everyday pigilan mo kami sa mga mali namin ginagawa, sa mali namin direksyon. Everyday, marinig ka namin, makausap ka namin, makakita kami ng mga visions and dreams, and everyday, mabaguhin mo yung aming buhay, araw-araw. Thank you, Lord God. Even Panginoon sa church na to, we desire an encounter with you. As we meet together every Sunday, natagpuin niyo kami, kausapin niyo kami. Hindi lang pag Sunday, every morning of our lives, every day of our lives, kausapin niyo po kami, natagpuin niyo kami. Patuloy niyo kami baguhin. Patuloy niyo po kami talin, Lord God, sa magandang plano mo, sa magandang purpose mo sa aming buhay. Patuloy namin kinukomit yung aming buhay, to obey you, to serve you, to love you, na gagawin namin yung pinapagawa. Salamat po ngayon sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong katapatan. Pinupuri ka namin, pinatapila ka namin, sinasamba ka namin po. We love you, we honor you, we pray this in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Ang sige, mga pangalaman sa Lord.